Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. DZME. So there are several ways for you to tune in. Anyway, ito na po, kapiling natin sa kabilang linya. It's a good thing nakuha natin. We have Representative Marisa Del Mar Magsino ng OFW Party List. It's a good thing napaunlakan po tayo. Good morning po, Ma'am Marisa Del Mar. Welcome to the program. Hi! Magandang umaga, Patrick. Good morning sa lahat po na nakikinig at nanonood sa Rapido ni Patrick. Thank you, ma'am. First and foremost, ma'am, salamat po at pinaunlakan nyo kami. No? But kaunting kwento lang, ma'am, di ba? Yes. Dati, ma'am, you were a former colleague sa media bago ka nag-decide Yes. na mag-OFW party list, ma'am. Tama, Patrick. Alam mo naman, from artista to media nating personality, yung ating up close and personal television show, Buhay OFW TV, World Class Kababayan TV, at saka nag-DZME din ako, yung Marisa Del Mar mismo, na radio program for 2 years. Oh, di ba? Wow. Former colleague pala talaga. Anyway, Yes. ma'am, thank you very much. Anyway, alam ko, ma'am, busy po kayo. Ito na po, ma'am, yung aming ilalapit sa inyo. Yes. Congresswoman Del Mar, ma'am, have you encountered or yung po bang party list nyo ay nanig niya po yung malaking problema ng mga OFW sa Middle East regarding dun sa mga balikbayan boxes po na naabandon na, ma'am? Ay nako, Patrick, talaga namang napakalaking problema at napakaraming reklamo na natatanggap natin sa OFW party list regarding dito sa mga balikbayan boxes. Kasama kasi dito, Patrick, sa mga reklamo, yung pagkakaantala ng mga kahon, nawawalang laman, yung mga kahon na nasira na pagdating sa destinasyon. Sobrang dami, Patrick, sobra. Apo. Alright. Ma'am, kayo po ba sa OFW party list ay papatawag po ng isang investigasyon regarding, ma'am, sakit kasi po, dito pa lang sa programa namin, ma'am, marami na po kaming reklamo eh. Tama. Alam mo, Patrick, tama yung kasi nung October 2022, bala ko uli na magpatawag kasi nagpatawag na ako nito nung October 2022 para ma-aksyonan ng mga pangyayaring ito. And we even filed ang House Resolution number 449, resolution urging the appropriate committees of the House of Representatives to conduct an inquiry in aid of legislation into the reported fraudulent activities and scams of fake or unscrupulous international freight forwarders and their local counterparts, victimizing overseas Filipino workers and overseas Filipinos in the shipment and delivery of balikbayan boxes with the aim of curbing and preventing such unlawful activities. Kaya magpapa-imbestiga tayo, magagawa ulit tayo ng investigasyon tungkol dito sa mga peking international freight forwarders at kanilang local na counterpart dahil sila po ang nagbibiktima sa ating mga OFW, overseas Filipinos, sa ating mga balikbayan boxes issues. Apo. So, salamat naman, Congresswoman, ma'am, at meron na palang na-file kayo na isang proposal upang ipatawag sila. Pero ma'am, nabanggit niyo po, noong October 2022, kayo po ay nagpatawag na. Ma'am, ano po ba ang nangyari dun sa una pong pagpapatawag nyo ng investigasyon dito sa isyong ito, ma'am? Yes. Alam mo, Patrick, nung una noong 2022 pinatawag natin na I'm very happy dahil lahat po na nasa warehouse na mga balikbayan boxes na ilang buwan na taon na nandun ay naipa-deliver po natin. Kasi marami po doon kasi na-abandon na kasi walang payment yung local forwarder. So sinabi ko, pwede, di ba po, Patrick, sabi ko meron naman pera, may pondo naman. Ano ba naman yung konting delivery charges? At pwede na nating bayaran ng gobyerno. And they did it. I'm so happy. Ginawa naman po ng Bureau of Customs at I'm very happy nakarating po. Although syempre, mga sira na yung mga chocolate, yung mga delata na sira na. But the thing is na i-deliver po sa mga mahal natin sa buhay na pinadala ng kanilang mga nasa OFW sa iba't ibang bansa na bago po nakapagpuno ng balikbayan boxes, kano yan, sweat, tears, and blood. Opo. So ang galing pala, ma'am, because of your intervention of your party, ito nga, na ipa-deliver nyo. Pero ma'am, alam nyo, itong hawak namin na kaso, Kuwait, mas malaki po ito, Congresswoman, at ma'am, pareho rin lang po yung mga kababayan natin
wala ring maibayad, do you think the OFW party list could again intervene in their behalf? Nako, at all times, Patrick, alam mo naman ang OFW party list natin laging handa. Kung nagawa po natin to ng 2022, hindi ko naman sinasabing committed na kailangan gawin nila. Apo. Pipilitin po natin na mag-step in po ang Bureau of Customs sa ganitong pangyayari. Ayun, salamat. Anyway, ma'am, meron ba kayong may papayo sa ating mga kababayang OFWs na nagpapakahirap na magpuno ng kahon, especially dyan sa Middle East, kung paano sila makakaiwas sa ganito pong mga sitwasyon, ma'am? Yes, Patrick. Ayan, meron tayong mga measures to prevent yung mga na-abandon ng balikbayan boxes. Unang-una, upang maiwasan ang mga ganitong kaso, yung abandonment ng boxes natin, mahalagang magpatupad tayo ng masusing hakbang tulad sa regular na pagmamonitor sa mga kargamento natin or balikbayan boxes natin mula sa pinanggalingan hanggang sa kanilang destinasyon, number 1. Number 2, dapat may malinaw na coordination sa pagitan ng mga freight forwarders, customs at shipping companies para masigurado na maayos at tamang oras madadala ang mga balikbayan boxes sa kanilang destination. Number 3, Patrick, bukod dito, dapat may mas malalim na impormasyon at education sa mga OFW natin, kanilang pamilya, tungkol sa tamang proseso sa pagpapadala. Pati na rin kasi, Patrick, yung pagpapalakas ng mga mekanismo para sa madaling pagre-report, pag-aksyon sa mga reklamo ukol sa mga na-delay o nawawalang mga balikbayan boxes. Ang OFW party list po, pag kayo po ay nakipag-ugnayan sa amin, makakasigurado po kayo na maaaksyonan natin to ng madali. Ang paglalagay din ng hotline o online platforms na accessible para sa lahat, makakatulong ito, Patrick, para ganun ay maaksyonan ang mga insidente ng mga delayed or mga naabandona ng mga balikbayan boxes, Patrick. Apo, ayun, napakaganda niyan, ma'am. Susubaybayan namin, ma'am, po yung inyo pong muling pagpapatawag sa mga concerned government agencies regarding dito sa problemang ito, Congresswoman, ma'am. Yes. At ano ba, Patrick, alam mo, maiduktong ko lang, kasunod nito, nakipagpulong naman tayo sa Bureau of Customs para talakayin yung mga updates sa balikbayan boxes at mga naiwan ng mga consolidators. Sinabi rin ng pamunuan ng Bureau of Customs na si Commissioner Bienvenido Rubio na ang lahat ng balikbayan boxes ay hindi na sasailalim sa 100% na intrusive examination, yung sobrang hirap, kundi sa scanning na lang at K9 inspection lamang. Siniguro din niya na masusupil na yung mga scam, Patrick, at hinimok natin yung blacklisting ng pag-uusig sa mga mapanlinlang ng mga manloloko na forwarders, Patrick. Opo. Hopefully, ma'am, no, doon po sa proposal nyo na muling pagpapatawag dyan sa mga yan, medyo makagawa tayo ng batas, ma'am, na magbibigay ng parusa doon po sa mga mapapatunayan, ma'am, na sinasadya nila na manloko ng mga tao. Congresswoman? Definitely. Tama yan, Patrick. Alam mo, parang ang utak natin, ang pag-iisip natin ay pareho, iisa lang ang direksyon. Tama yun, kasi meron tayong suhestyon na sa mga ganitong manloloko na freight forwarders na kasabwat ang kanilang mga local counterpart consolidator ay magkaroon ng parusa, penalty charges o pagkakakulong sa ating mga violators dahil ang binibiktima nila ay mga OFWs natin, overseas Filipinos, at malay natin, kahit sino sa atin ay pwedeng maging biktima, Patrick. Totoo, ma'am. Alright. Ma'am, may nagtatanong rito, ma'am, kaano-ano nyo na po si Mr. Eddie Delmar? Ikaw din, tatanungin ko, Patrick, ano ba relasyon mo sa mga Tulfo? Pare-pareho kasi yung mga yung mga mistisuhin. Okay, ako po, yung Marisa Delmar, screen name ko lang yon nung artista ako at television host. Pero magsino talaga ako from Tanawan, Batangas. Batanggenya ako, Patrick. Ikaw Of course, ma'am. naman sa tanong ko. How are you related naman sa mga Tulfos? Sige na. Si daddy ko po si Isumbong, kay Mr. Montulfo. Tapos tuwing ko po sina Senador, ma'am. Yan po. Ako po yung Ayun. habak na pamangkin po, ma'am. Ayun pamangkin, nagkakilala ng tuloy tayo. Okay, yung Delmar, wala kaya Marisa Delmar Magsino kasi ang Delmar hindi kilala. Delmar ang kilala kasi nga sa showbiz. Ang Magsino hindi kilala, Patrick. O, di ba? Ay, mama, pina-follow kita.
by the way, Ay, thank you. even before. Thank you, Patrick. Wow. All right. Anyway, ma'am, we would love to meet with you one day, ma'am. At again, ma'am, salamat po at pinagbigyan nyo kami, ma'am, na makapanayam kayo ngayong araw na ito. It's my pleasure. Alam mo, Patrick, anytime. Alam mo naman si Sen. Rafi, siya yung counterpart ng OFWs Yeah. natin sa Senado. Kaya parati rin kami nagkakasama at si Kong Jocelyn sa Kongreso, love Apo. kami. O, diba? Mabuhay ka, ma'am. See you Thank you one po. of these days. Maraming salamat sa Rapito ni Patrick. Of course, Patrick, God bless us para sa OFW Party List. OFWs, kayo po ang bida. Congratulations and God bless us all.